Maagang nagsisimula sa trabaho ang pares ng ibon na ito. Nabuhukay para sa kanila paparating na inakay. Ito kasi ang panahon na inaantay ng mag-asawang tabon ang pangingitlog. Pero wala pa man ang itlog, marami na ang nakabang para kunin umano ito. Kailangan maghanap ng mag-asawang tabon ng lugar na may malambot na lupa para doon mangitlog. Ang napili nila, ang mabuhanging parte ng isla na malapit sa dalampasigan. Kailangan munang linisin ito ng husto bago nila gawing pugad. Sa dami ng kalat sa paligid, aabutin sila ng halos 3 araw bago matanggal ito. Ito ang mga ibon na usi sa kalinisan pagdating sa pugad. Ground dwelling o naninirahan sa lupa ang mga ito at may malalaking paa na ginagamit sa paghuhukay ng malalim para gawing pangitlugan. Pero hindi pa pinapanganak ang inakay na tabon, ang isang paa nito nasa hukay na. Dahil maraming nakaabang para kunin ito. Kabilang na ang mga residente ng isla. Yung iba, binibinta ko rin. Yung iba, kinakain namin. Pinapalitan lang. Yung pang palit lang mga makakain namin. Pambigas-bigas. Palitan ng asukal. Okay na yun. Ayon sa DAO 2019, vulnerable o kumakaunti na ang bilang ng mga tabon sa wild. Napakaganda nitong isla na to. Ito rin yung isla na tinatawag nilang tabunan. Ibig sabihin, dito sila dumadayo para kumuha ng mga itlog ng tabon bird. Napansin kong malinis ang hukay ng tabon. So you will see a pair of birds, tabon birds, who will clean this area first. Tatanggalin nila yung mga nabubulok na dahon kasi maybe they know that it will affect the incubation period or the incubation of their produce. Naandito lang sila sa paligid na ito. Ang tabon, mailap. Kada buhay ilang, may dinaranas na hirap pagdating sa pagpaparami ng kanilang uri. Tulad na lang ng tabon scrub fowl na matyagang naghuhukay ng kanyang magiging pugad. Ang pugad na ito, gagamitin raw nila at ng ibang tabon sa mga susunod na taon. Pero dahil mailap ang tabon at mahirap makunan, nag-iwan ng camera trap ang aming team. Makikita sa camera trap na abala sa paghuhukay ang tabon. Pero ang kanilang napiling pugad, binibisita ng ilan sa kanilang predator tulad ng bayawak. Aba, at ginawa pa itong tambayan. Sa iisang espasyo, magkakasama ang tabon at bayawak. Kitang-kita na hindi inaatake ng bayawak ang tabon. At hinahayaan lang nito ang ibon na maglinis. Kakaiba ang mga eksenang ganito na friends pala sila. Habang nagpapahinga ang dalawang bayawak sa gilid, doon naman napiling itapon ng tabon ang buhangin. Senyales na parang sagabal ang mga bayawak sa kanyang mga nililinis. Hanggang sa umalis na ang isang bayawak.
pugad ng tabon, ginagawa na ring pahingahan ng mga uwak at tulugan ng bayawak sa gabi. Pero sa oras na mangitlog ang tabon, ibang usapan na raw ito. Dahil isa ang bayawak sa kumukuha ng kanilang itlog at nakaabang din ang mga tao. Nakilala ko si Nanay Lita, miyembro ng katutubong Tagbanwa. Ayon sa kanya, ang itlog na raw ng tabon ang bumubuhay sa kanila. Ito kasi ang nagsisilbing pagkain ng kanyang pamilya. Mahirap maghanap buhay. Maghanap ako ng itlog pagka-umaga. Yun naman ang trabaho ko para makatulong lang ako. Kasi wala rin akong ang trabaho. Tired of dirty white shoes? Meet the Enlife White Shoes Cleaning Agent. It whitens. Ang trabaho? Sa isang araw, nakakakuha raw sila ng halos 25 itlog ng tabon. Nabebenta ang isang piraso ng itlog sa halagang 25 piso. Sinamahan ako ni Nanay Lita kung saan siya madalas nakakakuha ng itlog. Sa taas pa. Kinuwento niya, kakaunti na raw ang nakuhukay niya na itlog ng tabon. Dahil marami na raw ang dumarayo sa isla para kumuha nito. Yung mound. Malaki kasi sila. Maraming itlog pag malaki. Pag malaking ganito. Oo. Marami yan ang nakaitlog. Paano yung nalalaman kung saan maghuhukay sa laki nito? Inuuna namin dito sa ibabaw. Okay. Bago namin hanapin yung itlog. Ipinakita sa akin ni Nanay Lita ang mga nakuha niya itlog. Grabe ang laki ng itlog ng tabon. Halos 1.5 size, 1.5 times ng itlog ng manok na jumbo. Yung nabibili natin sa supermarket. Pati yung weight niya, ganun din. Tsaka yung kulay brown, no? Biruin mo kung iisipin mo, ang daming challenges na pinagdadaanan ng isang tabon bird para lang mapagpatuloy nila yung lahi nila. Unang-una, nandito lang sila nakatira sa isang isla. Limited yung space na ginagalawan nila. Pangalawa, they're prone to predation, yung mga bayawak na pumupunta rito. So kailangan talaga nilang maghukay ng halos lampas bewang para lang maitabi ito. Mahirap man itong hukayin, pero kailangan naming ibalik ang mga itlog sa pugad para may pag-asa pa itong mapisa at mabuhay. So ibabalik natin dito in the attempt of trying to eventually hatch it. Kaya maghuhukay tayo ng malalim para ibalik natin siya dito sa lugar kung saan din siya nakuha. Mas mahirap din na maghanap ng tabon bird eggs. Pag kinuha natin ang kinuha itlog, dadating yung time na hindi na sila makakapagparami. So biruin mo yung kinuha pa natin. So kung mangyari yan na mangyari, hindi talaga sila makakapagparami, mauubos sila. Ayon kay Dr. Carmela Española, isang ornithologist, ang ibon na ito ay matatagpuan lamang sa Palawan. Ang problema sa ibon na ito, walang gumagawa ng survey sa dami nila. So posible na sa patuloy na pangunguha ng itlog, posibleng bumababa na ang population nila. Ang problema, dahil sila ay nakalagay sa dalampasigan karamihan, marami ding mga taong nakatira doon. So marami talang kumukuha ng itlog nila na unregulated. So posibleng maubos ang populasyon ng mga ibon na ito na hindi natin namamalayan. Itong ibon na ito ay mayroong ecological role na ginagampanan. Yung una, sa nutrient cycling, no? At saka sa soil aeration. So they also actually help with seed dispersal. So nakakatulong sila sa tinatawag na forest regeneration. Nay, huwag ka na kuha ng itlog ng tabon. Mag-alaga ka na lang ng manok. Sabihin niyo sa mga tao dito, pag kinuha ng kinuha, mauubos. Matanda na rin ako, hindi rin ako maka-araw-araw ukay. Kaya marami na sila. Sa isang araw, mga mabubuhay.